gitna ng takot at pag-asa. Ang interview ang pinakakinatatakutan ni Marta. Hindi siya sanay magsalita sa harap ng mga taong hindi niya kilala, lalo na kung pakiramdam niya ay sinusukat ang buong pagkatao niya. Bago siya umalis, inabot ng kanyang ina ang isang plansadong damit. Hindi man bago, sabi nito, pero malinis at may dasal. Iyakap ni Marta ang kanyang ina. Salamat po, inay. Sa gusali kung saan ginanap ang interview, namutla si Marta sa laki at linis ng lugar. May mga estudyanteng mukhang sanay na sanay, maayos magsalita, kumpiyansa ang tindig. Anong ginagawa ko rito? Muntik na niyang isipin. Nang tawagin ang pangalan niya, muntik na siyang umatras. Ngunit naalala niya ang mukha ng kanyang ama, ang pagod na mga kamay ng kanyang ina, at ang batang si Marta na minsang nangarap habang nakatingin sa dagat. Pumasok siya. Bakit mo gustong makuha ang scholarship? Tanong ng isa sa panel. Huminga siya ng malalim. Dahil hindi sapat ang pangarap lang. Kailangan din po ng pagkakataon. Nagtinginan ang mga interviewer. Hindi po ako ang pinakamatalino, dagdag niya, nanginginig ang boses. Pero handa po akong magsikap. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa pamilya ko at sa lugar na pinanggalingan ko. Paglabas niya ng silid, parang naubos ang lahat ng lakas niya. Umupo siya sa hagdan at napangiti, hindi dahil sigurado siyang mananalo, kundi dahil sinubukan niya. Ilang linggo ang lumipas. Wala pang balita. Hanggang isang hapon, habang naglalakad siya pauwi, may humabol sa kanya. Marta, sigaw ni Lina, hingal na hingal. May sulat ka. Kinuha ni Marta ang sobre. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Tahimik ang paligid. Congratulations! Hindi na niya nabasa ang kasunod. Napaupo siya sa lupa, tumatawa at umiiyak ng sabay. Sa bahay, yakap-yakap siya ng kanyang mga magulang. Walang salitang makapaglarawan ng saya at takot na sabay nilang naramdaman. Sa gabing iyon, muling tumingin si Marta sa buwan. Ito pa lang ang simula, sabi niya sa sarili. Mas mahaba pa ang lalakbayin. Ngunit ngayon, alam na niya. Kaya niyang mangarap, at kaya niyang tuparin ito. Mag-iwan ng komento kung alin nagustuhan ang kwento. Huwag kalimutang mag-subscribe, like, share at pindutin ang bell para update ka sa ika-4 na kabanata. Paalam!